Hello, what's up, this Cotman? Back again for another detalyadong review today. Redmi K70. Pang gaming ba to at camera phone? Well, pag-uusapin natin yan. Let's start! So mga kasama sa box, ito po, okay? So meron tayong 120 watts na charging brick. Okay? And USB Type-C na charging cable at data cable din. Yun! So, balik lang natin and umpisa na tayo sa detalyadong review. Pinakita ko lang sa inyo para alam nyo ang laman ng box. And yes, jelly case nga pala. Yun, no? Ang ganda kasi hindi siya glossy, murong rubberized siya na feel. So, maganda. Hindi kagaya yung mga jelly case na glossy na mga transparent. Okay to, okay. So, umpisa na tayo ngayon. So, ito po ang Redmi K70. Yes, meron po siyang in-display fingerprint. Actually, mabilis yung kanyang in-display fingerprint. Oh, hindi mga palya yan. Nice! At ang animation, panalo. Nice! Yan. Patigib pa lang po yan sa Redmi K70. Ito po ang kanyang official specs. This is running on Android 14. This is Xiaomi HyperOS na po ha. HyperOS 1.0. Well, actually, HyperOS is another MIUI lang. Parang binago lang nila yung pangalan. Yeah, MIUI lang po. Currently ha, sa status ngayon ni HyperOS, MIUI din po siya na binago lang yung pangalan. Research nyo para maniwala kayo. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 4nm po ito. Adreno 740 GPU. Flagship level. Ang RAM po nito is 12GB, 256GB na UFS 4.0. May 512GB din nito, okay? So, sa price naman, ang price po niya is, ito po, possible price actually. So, nireview ko ito, wala pa siyang official price actually sa Pilipinas. Yan po ang possible price lang base sa conversion na nakita natin. And ito po kasing unit ito is pinahiram lang ni Boss Parekoy TV. Shoutout po kay Boss sa Parekoy's TV. Okay, continue na tayo. Ang tanong, worth it siya? Kung 15,400 pesos siya, worth it kaya siya sa price tag? Ayan, okay. Start na tayo ngayon. Tour ko muna kayo saglit sa kanyang physical design and build. So as you can see, sa taas is nandito, meron pa po rin po tayo dito ang infrared na LED dyan. And yung isa dyan is noise cancellation. Tapos meron tayong dalawang antenna lines. Yes, maganda actually yung signal nito basta sa test ko. Papakita ko sa inyo mamaya. And then dito sa kaliwa, wala pong nakalagay except sa dalawang antenna lines ulit. Ang daming antenna lines, parang flagship smartphone lang ah. Dito sa baba naman, dito sa baba yung kanyang speaker grill, ang kanyang USB Type-C port, the main microphone, and the SIM tray slot. Okay? So SIM tray slot po niya, dual SIM po ito, pero I believe hindi siya expandable kasi same lang din ng size. Hindi siya malaki yung para sa micro SD card. So pang nano SIM card lang po yung size. So I believe na hindi po siya expandable na storage. Kung bibili kayo nito, 256GB, siguraduhin na sapat na sa inyo ang 256GB na storage na yon. Okay? And then nagustuhan ko yung kanyang gilid kasi while flat siya, pero medyo pansin nyo may pagka-curve siya na maganda yung pagka-curve niya rito. So, hindi siya actually ganun ka sakit sa kamay kapag ka naglalaro ka ng gigigil ng pag ganito. Actually, medyo friendly siya. Tsaka, yung pakiramdam na sobrang nipis niya, kasi nga, curve siya ng konti doon, imbis na nag-straight siya papunta ron para maging sharp ang edge niya sa ilalim, medyo curve. So, ang pakiramdam ko tuloy, ang nipis ng hawak ko. And I like the feeling actually. Parang premium talaga yung dating. Ano yung pakiramdam. Tsaka yung bigat niya, solid. Okay, solid na solid sa akin dito. And then of course dito sa likod makita natin yung logo ng Redmi. Yung texture po niya is matte na parang cloudy black. Parang black cloud siya, no? Na hindi ko basta siya maganda siya, hindi siya fingerprint smudge magnet. So gustong gusto ko tong back nito. And then nandito sa camera module makita niyo yung 15 megapixel OIS camera. Then 4 na camera bump pero 3 lang talaga diyan. And ang main camera niyan is 50 megapixel. Kung tama ang mamaya papakita ko sa inyo yung mga result niyan. Yung isa dyan is ultra wide 8 megapixel. Medyo acceptable pa yun. But yung isa 2 megapixel na basura po na camera po yun. Okay? So, overall, design. Mas gusto ko to actually sa mga dumaan sa akin na Redmi designs. Although, so yes, ito na yung isa sa mga signature na mga design talaga ng Redmi, Xiaomi na smartphones. But at least may mga konting differences like yung curve na medyo bilog sa gilid. And feeling ko manipis. Tsaka ito, itong design na to. Medyo trip ko to eh. Ang ganda lang tingnan and premium siya para sa akin. Ang dating sa akin. Solid. And then of course, sa display tayo ngayon. Sa display po, meron tayong 6.67 inch OLED. OLED po to ha. OLED na merong 100
20Hz screen refresh rate. Ay, kita naman, yun. And then, HDR10+. So, ibig sabihin, pwede kayo manood dito sa Netflix na may Widevine level 1 na nga, HDR support pa. At talagang realistic talaga yung immersive talaga pag nanood kayo dito ng Netflix na may HDR support yung pinapanood yung video or movie or series. Okay? And then, sa brightness naman, 4,000 nits. So, tinry natin siya sa labas, sa araw, maliwanag na maliwanag po. So, goods na goods po, gamitin siya sa tanghaling tapat, tutok sa araw, maliwanag pa rin po siya. Okay? Nagandahan ako dito sa kanyang screen resolution kasi actually hanggang 1440p po yung kanyang screen resolution. Kaya hanggang 1440p, pero yan ay kung gusto mo lang naman na sobrang crisp, sobrang pino talaga yung kulay, yung display sa detalye yan. Yan difference actually. Pero syempre, para sa akin, enough na ang Full HD Plus sa ganito kaliliit na screen ng mga smartphone. Kasi kapag pinili mo to, while yes, napakaganda, detail kung sa detail talaga dito, pero ito ay medyo malakas sa battery. Aminin na natin. So that's why para sa akin, okay na ako sa Full HD Plus. Saves battery, adds clarity, pero malakas sa battery. Pero that's an option naman. Me as a user, mas gusto ko lang yung 1080p kasi para sa akin malinaw na at sapat na yun. Para sa ganito kaliit na screen ng mga smartphone. Okay? Para sa akin, very useful lang itong 1440p kung malalaking screen like tablet or, you know, smart TV, so on and so forth, malalaki. But the size, 1080p, good enough na sa akin. And of course, both supported po ang 120Hz screen refresh rate. So dito sa review na to, always on tayo, nakastick tayo sa 120Hz screen refresh rate lang kasi para ma-maximize natin kung gaano siya talaga kaganda. Okay? 120Hz lang the whole time. Kahit makikita nyo na 60 yan, at saka yung game 60, pero know na Phoenix ko siya sa 120Hz. Okay? Never ko po siyang ibababa sa 60Hz. At least para sa review na to lang. And then sa multitouch, mapapansin nyo, 10 finger touch po supported yung multitouch. Pero for some reason, unang touch, 5, ayaw niya mag-register agad sa 10. Parang pang ilang, mga 3, 4 na try bago nag-register na 10 pala siya. 10 multitouch. So, although okay naman yan, wala naman issue sa akin yan, pero nagtataka na ako bakit ganon. Kasi parang recent man encounter ako Redmi 13C same ng sintomas and nagkaka-problema sa multitouch after a few weeks. But I hope not kasi alam ko premium naman ang quality ng nilagay dito na OLED. So, baka napapraning lang ako. Hopefully, mali ako. Okay? Hopefully talaga. Matutuwa ako na mali ako na hindi pala yun sintomas ng future issue. Okay? Sa touch sampling rate naman tayo. Touch sampling rate is kaya po niya hanggang 500Hz touch sampling rate. Yes, so gaming. 500 touch. Napaka-responsive po nito kung gagamitin niyo sa gaming. Actually, papakita ko sa inyo kanina. Sweet spot ya. Yum po ang kanyang touch sampling rate. Also, add ko na lang din dito since meron siyang sound and touch setting. So, okay, since part pa rin naman siya ng paggamit nyo ng smartphone, so yung touch niya, ang ganda po ng kanyang haptics. Okay? And of course, pwede nyo siyang i-adjust yung lakas niya. Pero the whole time kasi sinasagad ko siya. And yung pag-impact ng tunog, sumasabay yung haptic. Woo! Sweet spot. Yum. Ganda po. Premium yung feel po ng kanyang haptic. Bihira ako maka-appreciate ng haptic. Kaya usually hindi ko inaano yung haptic kasi usually naman pag sa Android, bihira ako maka-encounter ng good quality haptics. But this one, alam mo yung parang immersive yung pakiramdam tuloy. Yung sound at yung haptic nagsasabay. Parang feeling realistic tuloy yung gamit mo yung pag nanonood ka. Solid. Ganda. Ganda pong haptics nito. And of course, nakita nyo naman kanina, di ba? Yung kanyang in-display fingerprint. Solid po yan. Wala, natutuwa lang ako kasi ang ganda lang kasi nung kanyang animation while using the in-display fingerprint. Panalo. And then, lipat naman tayo sa audio. Okay, so sa audio, ito muna yung quality niya. Paparinig ko muna sa inyo. So yes, this is a stereo speaker po. Meron po siyang speaker sa taas. And for some reason, malakas din po ang speaker dito sa may bandang earpiece. Dito na part. Yeah. So solid po siya pag pakikinggan nyo. Actually, ang ganda nung immersion niya. And may pati yung maliliit na instrumento sa background maririnig mo while pinapakinggan dito. So, ang ganda po ng combination niya. Although, mapapansin nyo lang na mas mahina ng bahagya yung upper speaker compare sa bottom speaker. Pero since ginamit ko siya sa gaming, maganda
maganda po yung kaliwa at kanan niya. Naririnig ko talaga kapag kaliwa, madaling hanapin yung kalaban sa kaliwa and sa kanan pag sa kanan. While yung mga shooting games, mga FPS game, mga shooting like COD and Farlight, yes, solid maglaro dito ng mga ganun. Mamaya papakita ko rin sa inyo kung anong nag-experience ko, yung full experience ko sa gaming. Mamaya na yan. Gusto ko lang iano sa inyo about sa audio muna, okay? And of course, sa settings ng audio niya, punta tayo saglit, papakita ko lang. Pag pumunta kayo dito sa baba, dito sa may sound effects, under sound pa rin po yan ha. Meron po siyang Dolby Atmos support. So usually ginagamit ko yung Dolby Atmos kasi iba yung pitik nung sound niya sa tenga. Mas masarap lang pakinggan. So Dolby Atmos maganda. And then of course meron siyang graphic equalizer just in case na gusto mo na medyo mas ma-enhance yung experience mo. Ayan, you can choose from rock, jazz, depende kung ano yung pinapanood mong entertainment or yung preferred mo lang na sound. So nasa sayo po yan. At least may ganyan siya na support within the within the native settings. I like it. I like this. Overall, ang napoproduce niyang audio quality, winner para sa akin. Gustong-gusto ko. Hindi siya epic loudness ha. Hindi siya ganun malakas na malakas. But the details, the sound, hindi ako audiophiles pero ewan ko, for some reason, ang sarap lang pakinggan sa tenga. Okay? Take note nga pala, hindi po ako sponsor dito. Again, pinahiram po sa akin to ni pare ko, Stevie ha. Siya po bumili kasi nito and hiniram ko lang, nakiusap ako and mabait naman si pare ko. So yeah, again, hindi ako sponsored. Baka sabihin nyo, bayad ako ito kaya sinasabi ko to. Hindi, hiniram ko ito. Diyan, lipat tayo sa connectivity. Sa connectivity, ito po ay 4G LTE supported of course and may 5G connectivity, 5G mobile data po ito. And of course, meron siyang VoLTE. Papakita ko sa inyo saglit. Yun, meron po siyang VoLTE and VO Wi-Fi. So, supported po rito ang dito SIM card ninyo kung gusto nyo gamitin. Okay? And of course, sa Wi-Fi naman, supported din niya ang 5 GHz. Yes, the 5 GHz Wi-Fi. And meron din po siyang support for Wi-Fi 6. Maganda po kasi pag may Wi-Fi 6, iba yung incoming and outgoing. Mas maganda po yung efficiency. So, Wi-Fi 6 and of course, the Wi-Fi 7 which is mas malakas ang pasok ng data. So, actually, mamamaximize nyo lang naman ng Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 kapag 100 Mbps pataas yung internet data. But, lower than that, medyo hindi nyo rin masyado ramdam sigurado yung differences. 100 Mbps lang talaga natin nararamdaman yan. Pataas, lalo kung 1 gigabits per second ang, ang internet mo. Doon mo talaga mararamdaman yung ganda ng Wi-Fi 6 at saka Wi-Fi 7. Sa Bluetooth naman, Bluetooth 5.3 po ito. Yes. So, goods na goods para sa mga TWS addict dyan. Mga gusto talagang realistic at maganda ang data or quality ng data na naririnig sa inyo mga headset, headphone, basta mga wireless. Okay? May infrared siya and NFC. Yung pinakita ko sa inyo kanina, pero hindi ako gumagamit kasi ng infrared dito. Pero I'm sure maganda yan kasi wala naman ako narinig na pangit ang infrared, parang remote control feature na ito ng mga Xiaomi smartphones. And of course, meron po siyang OTG support. Yan, may switch on and off naman siya for OTG kung naghahanap kayo. And then, meron siya actually nakita ko rito kanina. Kanina ko lang nakita. Itong interconnectivity, Xiaomi interconnectivity. I think gagana lang ito kung meron kayong mga iba pang Xiaomi devices na supported ang interconnectivity. Mako-control mo sabay-sabay. Meron kang laptop na Xiaomi, na notebook, tablet, tsaka smartphone at tsaka smartwatch. Mas maano mo yata sila, parang ecosystem kagaya sa Apple. So, yun, may ganun siya na features dito. Nakita ko lang kanina. Hindi ko pa yung nagagamit, but if familiar ka sa Xiaomi, I'm sure familiar ka rin siguro sa feature na yun. And then finally, of course, sa GPS, accuracy po niya is nasa 3 meters. So, winner na winner po kung gagamitin nyo po ito sa inyong Google Maps at saka Waze, yung pag nadadrive kayo. Solid naman po. Maganda naman yung accuracy niya. 3 meters. More than average. Pero siyempre, mas maganda pa rin sana kung 1 meter, diba? Pero 3 meters is not bad at all. Goods na po yan. Ngayon, lipat na tayo sa camera. Okay? This is a triple camera, of course, obviously. Ang isa dyan is flash lang. And dual tone as far as I can see kasi yellow yung isa and masyadong mas matingkad na yellow yung nasa kanan. So this is dual tone na flash. Tapos ang main camera dito is 50 megapixel. The other one is ultra wide lang po na 8 megapixel and the third one is the 2 megapixel na hindi na po natin masyadong bibilangan yung kasi hindi naman yung talaga usually nagagamit talaga sa system. Okay, doon lang tayo mag-focus sa 50 and ultra wide. May OIS support siya, so ang translation po yan sa mga pictures. Nag-enjoy ako na gamitin ang camera nito nung nagagala kami nung bago magpasko sa mall.
Ang ganda po ng mga kulay na nagagawa niya. Of course, obviously, lively po and colorful yung labas. Obviously, medyo boosted yung kulay at saturation. Okay? And low light shots, goods na rin naman. Yan, makikita nyo naman. Para sa akin, isa ito sa mga pwedeng malapit na rin na masasabi natin pang flagship na camera. Ang ganda. Solid yung camera nito kung camera lang pag-uusapan. Although may mga times na may konting noise lang, pero bihira naman yun and maganda rin naman yung highlights na pinapakita niya. Especially sa mga low light shots, goods na rin eh. Good dynamic range, though sometimes may mapapansin ka na artificial smoothening at saka some sharpening as well. Pero okay na yan overall kasi mga Pinoy naman, hindi naman lahat enthusiast talaga as na photographer. Pagka ganito na lively, nakatimpla na yung kulay, like similar sa Samsung style na camera, okay na ako dito. Actually, panalo na ito. Pang diretsuhan na agad to sa mga social media nyo like Facebook, Instagram, or whatnots. Ano pa? Para sa akin, overall, images are brilliant and eye candy talaga. The front camera, decent din naman, pero dito medyo mas para sa akin mas madalas yung beautification, pero okay lang naman sa akin kasi hindi naman talaga pinofocus ni Xiaomi ang mga camera nila sa front. Mostly talaga pang mga GGSS lang tong front camera nila. And of course, kahit lumipat tayo sa video recording sa likod, ito yan. Gusto kong bigyan to ng maganda-gandang focus. Video recording sa likod, nagma-max out siya sa 8K at 24 FPS, okay? Diyan sa 8K 24 FPS po, yan makikita niyo sa sample, hindi po gumagana ang OIS. And wala ding EIS. Pinsan nyo, medyo shaky, medyo nakakahilo gamitin. Pero pag bumaba na kayo sa 4K at 60 FPS, magkikick in yung OIS. OIS lang po. So, pansin nyo, medyo smooth at least yung kuha ng camera. Okay? 4K at 60 FPS. Pero kung gusto mong gamitin o i-activate talaga itong stabilization na to, na feature na to, yan ito, bababa siya ng 1080p at 30 FPS. Yan ay OIS and EIS combination na kasi. Pero kung tatanggalin mo to, ang gagana lang dito sa 4K 60, yung OIS lang. Pero I think that's more than enough kung gusto mo na ng high quality. Yung 8K at 24 FPS niya parang gimmick na lang tuloy ang dating sa akin. Kasi parang nilagay lang nila doon kasi kaya, pero hindi rin naman talaga masyado magagamit kasi nga shaky. Pero 4K at 60, 30 at 24 FPS, tulad nito, yan, pwede mong gamitin yung apat na selection ng FPS. Sa 4K po yan, nasa 4K lang. Goods na goods po sa akin. Yan talaga magagamit nyo. Especially kung YouTuber kayo, content creator, or filmmaker. Pwede yan. And of course, sa front cam, pag lumipat tayo sa front cam, 1080p at 60 FPS lang. Although, ang front cam nito, kung di ko pa nababanggit, ay 16 megapixel. So, 16 megapixel, 1080p lang. Pwede naman kahit 2K sana, no? Pero wala. Xiaomi talaga, I don't know. Alam ko meron na silang nire-release na Xiaomi smartphone sa flagship category na may 4K na sa front. But sayang 8 Gen 2 po kasi ito 8 Gen 2, kayang-kaya nito ang 4K at 60 sa front. But nilagay na 1080p at 60 lang. That's parang missed opportunity lang, ano? Yun lang naman napansin ko. Alam ko nagsesela na lang siguro ako, pero para sa akin, kaya naman Kaya naman 16 megapixel pa yung lente ng harap. Why not? 'Di ba? Hopefully sa future update magawa ng paraan. Hopefully. Meron din po siyang Pro mode. Dito na tayo sa mga camera features niya. Makita nyo dyan sa screen. Meron po siyang Pro mode, video, photo, portrait. Tapos pag nagpunta kayo sa more, yan, 50 megapixel. Short film, slow motion, time lapse. So ayan. Just in case lang na naghahanap kayo. And of course, sa Pro mode, kapag marunong naman kayong magtimpla, which is good, yeah, meron po kayong option na ganyan. And nag-work naman talaga siya. Hindi siya yung may mailagay lang na Pro mode na feature, kunwari sa mga budget smartphone. But this one, good. Mukhang okay naman siya talaga as Pro mode. Ngayon, lipat na tayo sa battery. This smartphone, this Redmi K70 has 5,000 mAh na battery with 120 watts. Supported po nito in fairness ang Power Delivery 3.0 and Quick Charge 3.0 charging technology. Panalo, so safe na yung smartphone mo and tipid sa battery. Kung ano lang talaga kailangan ng smartphone mo na power, yun lang talaga, less access sa kuryente and mabilis pa sa 120 watts na charging brick yung nakita nyo kanina. Solid po ito, okay? So, ang translation naman dito, kung nag-charge kayo, 15% to 100% na charging, umaabot ng 40 minutes. Yeah. Na-try ko siya, 25 minutes yata, 50% agad. Tapos, pagpatak ng around 40 minutes, minsan nagpo-45 minutes na bago siya mag-100%, okay? Yun lang yung napansin ko, na-observe ko sa kanya nito mga nakarang araw na ginagamit ko siya.
And meron din po siya actually dito, pag pumunta kayo sa settings, hanapin nyo lang yung battery. Meron siya actually yung additional feature. Yan, meron siyang boost charging speed kung gusto nyo talaga na mas mabilis yung charging. Pag in-on nyo yan, tinry ko siya one time kasi ang init, so hindi ko na siya inulit. Pero yun nga, expect nyo mainit to, mainit kapag inactivate nyo, nag-charge kayo tapos boost charging speed. Kung tama ang pagkakaalala ko, na full charge agad siya ng 25 to 30 minutes. Yeah, mas mabilis and mas mainit nga lang. So, hindi ko na siya i-recommend sa inyo na gamitin nyo kung hindi naman importante. Parang maganda lang to kapag nagmamadali ka talaga. Pero araw-araw mong i-activate to, alanganin baka masira mo agad yung battery. Huwag naman sana araw-araw. Pero at least nandyan yung features na yan in case na gusto mo talaga siyang gamitin. Meron siyang boost charging speed. Wala po siyang bypass charging ha. Wala. So sorry. Hopefully baka magkaroon siya sa future since supported naman niya. 120 watts naman ang charging nito. So kung gugustuhin ni Xiaomi, pwede itong lagyan ng bypass charging na features. And then actually may nakita pa ako isang feature niya dito sa battery protection. Yan. Meron siyang battery health. The problem with this is hindi siya percentage. Nakalagay lang excellent. Pag tinap mo, dadaling ka sa website. So, mas maganda sana yung kagaya sa iPhone, no? Yung 99%, 98%, 95%, 90%, 84%, 85%. Yung makikita natin yung percentage, hindi yung nakalagay word lang, excellent. Ano sunod yan? Good. Tapos poor. Ganon. Excellent, good, poor. And then, mamamatay na siya. Mas maganda sana palitan nila ng numbers kagaya sa iPhone. Mas madali lang intindihin para sa normal na Pinoy. Kasi alam naman natin, mas simple sana, mas maganda. And then actually may isa pa ako nagustuhan, itong current mode. Nakita niyan. Dito kasi pwede nyong baguhin yung performance niya. Ito, performance mode, balance, battery, ultra. Kung gusto mo talagang katipid ng battery, text lang ko lang kailangan mo, so on and so forth. And then pag gusto mo talaga mag-gaming. Pero expect mo na mabilis malobat pagka laging yan. Ibig sabihin niya, naka-boost talaga lahat. Boosted lahat ng performance, GPU, CPU, RAM, pag naka-on yan. Yan ay kung gusto mo lang. Like gamer ka, good yan. Yeah. You can use that, but siyempre, mas maganda. Balance mode lang tayo for battery endurance, mas matagal na gamit. Okay? So, goods na tayo sa battery. Ay, meron pa palang gulang. PC Mark, of course. Di pwede mawalang PC Mark. Sa PC Mark, ayan na. Full brightness, full volume with mobile data, 7 hours and 43 minutes. Not bad. Average siya. And sa half brightness, half volume with mobile data, 11 hours and 11 minutes. Nasa average lang po ito actually. So, pwede na siya sa maghapon. Maghapong gamit, kung light use of course, pero kapag ka medyo naka-max out and maggi-games kayo, pwede pang mas mababa siya, mga 5-6 hours lang. Yun. Expect nyo na gano'n. So, average battery use, hindi siya pangit, hindi rin siya impressive. Nasa gitna lang na quality. Yun po ang kanyang PC Mark result. Okay? Walang patayan po yun ng mga test ha. Talagang umubos ako ng 2 araw para sa battery test lang. Yes! Sana na-appreciate nyo yun. Sa performance mode, eto na. Performance. Saan tutu? 1,558,254. Yun ang tamang basa. 1 million, 1.5 million basically. So, tingnan natin kung saan siya malakas. So, lumalabas dito, 371,786 lang yung CPU and GPU is 606,000. So, kita nyo, dito, usually nakikita natin sa budget smartphone, half lang yung GPU. Laging times 2 ang lakas ng CPU. Pero dito kasi sa mga flagship, and mga gaming talaga ang focus or talagang pamalakasan yung graphics na power, pansin nyo, baliktad. Yung GPU or yung graphics ang mataas ang score. Lagpas lang ng konti sa kalahati ang CPU performance. Yes, ganun po siya ka-solid. Alright? So dyan pala may idea na tayo kung saan papunta tong result na to. Lipat tayo sa game. Siyempre yung translation ng game. Lipat tayo sa Car X Street. Ito, tinry ko sa Car X Street. Okay? Runs at full graphics. Ayan, nakita nyo, naka-max ang graphics settings niya. Tapos, nung nilaro ko siya, nag-average po siya ng 41 degrees Celsius. Yes. Actually, ang bilis niyang umakyat din. 45 to 58 FPS in 30 minutes. 41 degrees Celsius. Pero actually, that's a big improvement. Kasi sa ibang mga na-try ko, like yung sa Samsung S23 ko na 8 Gen 2 rin, hirap siya. Mas mabilis siyang umakyat actually sa 44, 45 yung Samsung ko. But this one, 41 degrees Celsius within the first 15 minutes. So, hindi ko na tinuloy kasi hindi man ako player ng Car X Street. But, as you can see, 41 degrees Celsius, this is much better than the Samsung na smartphone ko. Sa Asphalt naman, syempre ito, hindi naman to ganun ka-demanding sa graphics. Sinet natin sa high graphics. In around 55 to 60 FPS, stable po siya. Okay? Sa Call of Duty Mobile naman, tumatakbo po siya at medium graphics
and Ultra FPS. Sinagad natin sa Ultra, of course. And dito, mas okay yung thermals kasi 39 to 40 degrees Celsius. At ang sarap maglaro dito. Kahit matagal na ako walang practice, ang sarap pa rin ng pakiramdam kapag, iba talaga pagka mataas ang FPS at screen refresh rate, tapos maglalaro ka ng ganito. Solid, okay? Pero huwag muna kayo mag-celebrate ha. Meron tayong games dito and may mapapansin ako along the way. Pero isa-isahin muna natin yung mga na-test natin. Meron pa tayong mga ibang games. Sa League of Legends naman, Wild Rift, tumatakbo po siya ng high graphics. Kaya po niya hanggang high graphics, medium resolution, 120 FPS, and stable siya sa 60 FPS only at 36 degrees Celsius. Weird. Nakaset siya sa 120, pansin nyo, 120 FPS nakaset siya, pero 60 FPS lang yung maximum niya. Pero yung temperature, 36 degrees Celsius lang naman. So, nawiweirdohan ako rito. Inulit ko, ganun pa rin lumalabas, 60 FPS kahit 120 FPS yung nakalagay sa settings. So, yes, like I said, weird. Lipat naman tayo sa Genshin. Sa Genshin, kaya po niya hanggang medium graphics lang. Okay? Medium graphics at 30 FPS as default. Okay? Hindi po natin siya pwedeng isagad sa high. Tinry ko siya sa high, ang bilis siyang umakyat sa 43. So, binaba ko siya, balik sa default. Ang default settings lang pala talaga niya is medium settings. So, while this is a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, kung gusto mo maayos na laro, hindi mag-overheat, di agad masira yung phone mo sa kakababad sa overheat. While, alam mo na, Genshin Impact, ubos talaga sa oras ito. Pagka nito, hindi ko i-advise or i-recommend na i-high graphics nyo or isagad nyo yung graphics settings, lalo yung 60 FPS. Ang bilis niyang umakyat ng temperature. So, I would recommend Genshin Impact, medium settings lang talaga. 30 FPS, pwede. Yon. Dahil doon, yung sinet ko siya ng ganon, naglaro lang siya ng 40 degrees Celsius in 30 minutes. Not bad. So, improvement kung bumaba tayo sa medium graphics. Sa Honkai naman, nagraran po siya ng medium graphics and 30 FPS by default. Ito by default. So, medyo nilalaro-laro ko ng konti. Pero pwede mo siyang isagad sa 60 FPS kung gusto mo. Pero pag inakit mo siya sa 60 FPS, mabilis din po siyang umakit ang temperature. So, pag sinet mo siya sa max settings, very high graphics and 60 FPS will make the smartphone heat up. Medyo mabilis siyang uminit pagka minax out mo siya. So, medium settings na siguro at 30 FPS, safe at makakalaro ka na mas matagal. Okay? Na hindi ka mapapaso or pakaramdam na hindi komportable na yung init. And lipat naman tayo saglit sa Diablo Immortal. Default dito is high graphics, 60 FPS. Nung nilalaro ko siya, stable naman siya ng 55 to 60 FPS. At ganda yung stability niya. And sa loob ng 15 minutes na laro is 41 degrees Celsius lang. Not bad, pwede na. Pero pag nagtagal ka, I believe aakyat to hanggang 43. And speaking of 43, lipat tayo sa Mir 4. So, naglaro ako saglit ng Mir 4. High graphics, high FPS. Stable naman siya sa 40-45 FPS. Naglalaro siya ng 40 to 45 FPS. And 43 degrees Celsius nga lang yung temperature niya. Siguro kapag binaba natin ng konti ang graphics, doon pwede mas mababa na temperature. So, kung okay lang sa inyo na, wag i-max out, yeah. Why not? So, yeah. Pasensya na. Real talk po tayo dito again. Hindi ko discarte rito or hindi ko style dito na bula-bulahin kayo at maglabas ng mga peking result. Lipat tayo sa ML, ang pambansang laro. Kaya po niya hanggang high FPS. Ito ang weird, no? 120 FPS kasi ang kaya ng smartphone na to. Pero, high FPS lang muna rito ang nakalagay. I guess, kailangan pa ng future updates or patch para ma-unlock yung 120 FPS. So, ultra graphic settings, naka-unlock naman. Pero yung FPS nga high lang. Hindi pa unlock ang super at ultra dito. So, sorry. PUBG runs at balanced graphics. So, sa mga PUBG player dyan, extreme FPS, nag-i-stable po siya sa 55 to 60 FPS and 39 to 40 degrees Celsius yung temperature naman. Not bad. Actually, magaan sa kanya ang PUBG. Base sa experience ko. PUBG, goods na goods po rito. Yan, nakikita nyo naman. And smooth. Pero napansin ko lang hindi gumagana rito yung ang gyro tsaka yung look around. Hindi nag-work dito for some reason. Napansin ko lang naman yun. Pero, yeah, baka sa inyo mahalaga yun. Baka pa-turn off kayo dahil doon. And sa Firelight na. Okay, Firelight na tayo. Runs at extreme graphics and extreme FPS. Medium resolution lang. Hindi natin lagay sa high. Medium resolution lang. Pero in fairness, stable siya. Ito take note nyo rito. Dito sa Firelight to nag-stable siya actually sa 100 to 120 FPS at first. Okay? Pero once na umakyat yung temperature niya ng 43 pataas, automatic. Bumagsak yung performance niya or nag-switch yung performance niya from 120 extreme, bumaba na lang po ng 60. So may throttling dito, may throttling issue sa
games. So, actually, hindi ko to napansin nung una noong naglalaro ako ng Genshin Impact. Kasi may times doon na nag-60 ako, tapos for some reason, akala ko ako yung nag-switch ng 30 FPS. Pero ngayon sa Farlight na-observe ko siya na maayos, 120 FPS, naka-extreme dapat yung FPS niya. Pumatak lang ng 43 degrees Celsius. Parang yun na yung threshold niya. Biglang naging 60. Nag-switch siya automatic sa 60 FPS. And kahit nasilipin ko sa graphics, nakalagay pa rin naman extreme, pero yung kayang ibigay na lang ng game, ng performance, 60. So yes, may throttling po siya na trigger. 43 degrees Celsius, matic, bababa siya sa 60 Hz. Yun yung na-observe ko. So, na-confirm ko na to, and I'm sure ito yung talaga. I hope ma-fix ito sa future updates. Pero I think nakakabuti rin naman sa smartphone na ganito kapag umakyat na ng 43, kasi para maiwasan din na pagka-deteriorate ng mabilis ng battery. Sa software, lipat naman tayo. Okay? Gusto ko lang pakita sa inyo itong part na to. Nasa software na tayo bago tayo matapos. Bago tayo pumunta ng verdict. Dito sa additional settings, meron tayo ditong screen recorder. Natuwa lang ako. Gusto ko ipakita. I'm sure common na sa inyo siguro sa mga Xiaomi user. Pero meron siya kasing 1080p na recording, and then kaya po niya i-record hanggang 90 FPS. Kung gusto niya lang naman. Okay? So, ang ganda ng smoothness niyan. Fluid na fluid, lalo kapag supported ng games na yon, yung ganong recording. Of course, sa sound source, pwede kayo mag-record mic or system sounds. Yan. Or walang audio, pwede rin. May ganong kayong option. At video quality, ito gusto ko to, kasi minsan pag gusto mo na maganda talaga lagi, always yung quality, itataas mo siya sa 50 Mbps and dito napapansin nyo, meron siyang support for 50 Mbps, pero actually malinaw naman tong iba, pero alam niya ng mga nag-edit, mas mataas yung bitrate, mas mataas ang bitrate, mas maganda yung quality, mas malayo na bumaba agad yung kanyang quality kapag ina-upload sa somewhere sa mga platform, like especially sa YouTube. But yeah, available itong mga bitrate na to na selections. And then meron din tayo rito ang floating windows. Okay? So ito yan, papakita ko sa inyo saglit. Yan, ito nakikita nyo ba yung guhit na yan? Medyo faint lang yung detail. Once na in-switch yan, lalabas ito ganito. Yan. So kapag naglalaro kayo ng games, actually makikita niya, pwede nyo siyang i-access. And of course, kung mapapansin nyo yan, pagka nag-switch tayo rito, ayan show, kaliwa. And then, pag sinwipe mo yan, pwedeng lumabas yung, what do you call this, yung gaming mode niya. Yun, yan to, Game Turbo. Meron siyang ganun. So, wala rin po rito yung tinatawag na bypass charging. So, wala talaga siyang ganun feature. Bypass charging. So, dito makikita nyo yung FPS, blah, blah, blah. So, yan. Nandito lang po, in case na gusto nyo hanapin. Meron siyang gaming mode. And then, finally, dito na tayo sa verdict. Okay? So, sa verdict, I believe, para sa akin, sulit na sulit po ito. Yeah, may mga nitpick ko kanina na negative, pero para sa akin, lamang yung positive para maging super sulit ito si Redmi K70. Again, real talk po tayo. So, pabor sa akin to, gusto ko to, and I can recommend this na maluwag sa dibdib. Wala akong issue rito. Goods na goods camera, may OIS siya na sa 4K at 60 FPS, which is goods na goods sa akin. Yun ang mga weakness ko May 4K 60 na may OIS support. Okay, hindi ganun ka-smooth, pero very usable po yung kanyang OIS sa video. And of course, meron tayong OLED na ganito kaganda ang quality, kulay. And then meron tayong in-display fingerprint na natutuwang ako sa kababawan ko para akong bata. And then ang ganda ng bezel, nipis, symmetrical talaga siya, paikot. The accuracy of the GPS, solid din sa akin. Battery average, walang issue ako doon. Okay? And the speaker, yum. Okay? For all the right reasons, masasabi ko talaga na goods po ito si Redmi K70 winner. So yeah, I can recommend this. Maluwag talaga sa loob ko na i-recommend to. Solid. Okay? Again, hindi po ito sponsor. Hiniram ko po ito kay Parekoy's TV. Okay? Wala akong reason para magsinungaling kayo ito. Hindi porke pinupuri ko sponsor na. Okay? Kita nyo naman, may pinakita rin naman akong data na nagsasabi na nagsusupport sa mga claim ko rito, mga sinasabi ko. So, yun lang. I hope nagustuhan nyo yung ganitong style ng review. Although basic, hindi masyadong magaling sa editing or anything, buting-ting. Pero at least honest po tayo rito, diba? So, I hope enough reason yan para makonsider nyo na mag-subscribe, like, and share. So, this is Scottman. And this was Redmi K70. Balik kayo para sa iba pang review. Actually, i-review ko rin yung K70e. Yeah, that version. Abangan nyo. Hanggang dito lang. This is Scottman. I'll talk to you again soon.